Hello, brethren. Good morning. We're here again for another Bible sharing and scripture study for today's video. Share ko lang sa inyo is about Proverbs 18 verse 21. So, Book of Proverbs is Old Testament and si King Solomon ang nagsulat nito. So, maraming words of encouragement and wisdom na matatagpuan dito, and it's sobrang encouraging talaga, and sobrang ang daming wisdom na mapupulot dito. So, ang ibig sabihin ng Proverbs 18:21, it says, death and life is in the power of the tongue. So, ang tongue daw natin, paano nangyari yun? It's just a part of the body. It's just a small organ. How can be death and life be in the power of the tongue? So, ibig sabihin nito, even though the tongue is just a small part of the body, napaka-powerful niyan. Kasi, di ba, what comes out of our tongue is words, diba? When we speak. So, words can either make or break a person. So, whatever we speak, whatever na lumalabas sa bibig natin, and can cause disaster or can be a source of encouragement or can speak life, if you want to speak life or death, diba? So, you have to be wise in choosing the words that you will say to a person, kasi kailangan natin maging anong tawag nito, we need to be discreet, we need to be wise enough, and maging sensitive tayo enough sa mga words na binibitiwan natin. Kasi 'di ba, halimbawa, kayo, for sure you experience na nakapagsalita na kayo ng hindi maganda sa isang tao at nakasakit talaga tayo, and vice versa, naranasan din natin na makatanggap ng masasakit na salita na talaga namang hindi natin makalimutan for such a long time. Kasi may mga sinasabi nga na ang physical na pain is kaya mo pang i-endure yun kasi maghihil ka naman, maghihil yung sugat o anumang sakit pinagdaanan mo, gagaling ka. Pero yung mga words na binitawan sa'yo, it can cause damage, extreme damage to the heart and soul, and even the mind, diba? It can cause a lot of pain na talaga namang i-endure ng isang tao for a long time. Matagal ang healing process kasi pag nasugatan ng puso ng isang tao. So, maging careful daw tayo sa mga words natin. As a Christian, we are encouraged to speak life and encouragement to the people around us. Minsan, hindi naman tayo perfecto, nagkakaroon pa rin ng mga pagkakataon na nakapagsalita ka na di maganda, but the Holy Spirit is there, always there to rebuke and to remind us kung meron tayong mga nasasabing hindi kalugod-lugod for the Lord. Of course, our goal is to please God, not the people around us, only si Lord. So, si Lord, hindi siya mapiplease kapag ang mga lumalabas sa salita sa ating bibig ay mga bagay na makakasakit sa kapwa natin. Hindi, masasaktan din natin si Lord. Whatever we do to others, we do to God. Diba? And kung nagsasalita tayo ng mga papuri para sa Panginoon, parang ang pangit naman na ginagamit mo yung words to cause damage to others, like yung mga pagmumura, nagki-criticize ka, naninira ka ng kapwa mo, nagsisinungaling ka. So, diba? Kailangan maging careful tayo sa ating mga words kasi it can cause a great impact din. Lalo na yung mga sobrang sakit. Ako naranasan ko na kaya yan. Ang tagal bago ako nag-heal, and minsan ang laki ng effect nun sa isang tao. It can either make or break that person Isipin nyo, yung words of encouragement, it can cause life. Kasi pag nakarinig ng positive encouragement ng isang tao, like comfort, words of encouragement, nabubuhayan siya ng loob, nagkakaroon siya ng pag-asa. It will make them a better person. It will make them grow, diba? Pero kung masasakit na words yan, pwedeng ma-destroy yung kanyang human, pinaka-well-being niya, yung health niya, ma-apektuhan, magkaka-anxiety siya, magka-depression siya. Minsan suicidal pa dahil lang sa words na sinabi sa kanya na hindi niya matanggap, na sobrang sakit, na hindi niya kinaya, ganyan. So, mag-iingat tayo. It can cause death, diba? Or life. So, ayun, yun lang. Yun yung gusto kong i-share kasi lalo na ngayon in this world, cruel world, dami pong nangyayari na sobrang gulo na ng mundo natin. Nationwide, nationally or internationally, dami nangyayaring hindi maganda, and right now, all we need is love. Kailangan ng kabaitan, ng kindness sa ating cruel world. So, dun pa lang tayo mag-start that we speak words that will cause encouragement, comfort, wisdom, and of course, we should proclaim
God's word, like what the Christians are doing today, kasi ito lang yung ating talagang weapon ngayon sa mga bagay na pinagdadaanan natin sa world. So we only need to spread the word of God din, to spread the love of God to the people around us. Yun lang. God bless. Thank you. Bye.